1 to 7. Acts chapter 6, verses 1 to 7. So church, hear the word of the Lord. Now, in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. And the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up preaching the word of God to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. These they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. And the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, please be seated. Nagkaroon po ako ng pagkakataon na mag-conduct ng pag-bless sa school building ng isa po sa kasama natin dito sa church, which is, I think, parte po siya ng DepEd. And after that blessing sa school building, of course, we will spend time with the principal. And nakwento po sa amin nung principal yung kanyang mga ginagawa. To be honest, I'm not that really familiar sa sabihin po natin sa public schools. And for sure, in terms of population, marami po talagang mga estudyante sa mga public schools. And the demand, sabihin po natin, kahit na ikaw ay principal, the demand to oversee the school, the needs of the school, ay toiling po, sabihin po natin. Tatawa nga po ako kasi parang binibiro pa si Joy na gusto niya daw yung buhok ni Joy. Kasi matagal na siyang di nakapunta sa parlor. Tatawa ako. Parang kawawa po talaga na wala siyang panahon para magpaayos. And then, sinakwento po niya, I hope I'm not mistaken, na sinabi po niya na mayroon pa po pala silang mga extra na ginagawa na bukod sa school, pinupuntahan daw po nila yung mga estudyante sa bahay. Nakwento po ito nung principal. Tsaka meron pa pong isang taga-DepEd doon ang trabaho niya ay mag-monitor ng mga school. And then, pinupuntahan po nila yung mga estudyante sa mga bahay, kapag hindi na sila pumapasok. At kapag hindi pa nakakapag-enroll, kinakamusta kung bakit hindi pa nakapag-enroll. So can you imagine, I don't know kung yung principal po namin dati sa school namin, ginagawa po yun. Pero to mind what's happening to the lives of the students is really such a dedication. At sinabi po niya na hindi lang daw po basta pagtuturo ang habol nila, kumbaga matuto lang sa mga subjects yung mga estudyante. Again, I hope I'm not mistaken. Ang sabi po niya, where we look after yung buhay po talaga nila. So, kaya nagko-conduct daw po sila ng mga seminar. I don't know kung mental health, yung mga nasabi po niya. So, they really want to help yung mga buhay ng mga estudyante. Imagine, these students,
I think majority, if not majority, some of them are not capable of really having a budget for school. So look at, kumbaga, imagine their lives na kailangan po nilang matuto sa school at the same time, taking advantage na matulungan yung mga estudyante na magkaroon talaga ng pagbabago. Kung nagagawa ng taong ito ang ganitong tungkulin, ano ang dapat nating asahan sa mga naglilingkod sa simbahan? Kung nagagawa ng principal and other probably group of teachers na bisitahin yung mga, not merely to, of course they have to go to the houses para mapuntahan yung mga bata mismo because they care about what's happening to them. Ano yung dapat asahan natin sa simbahan? In particular sa mga nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ano ang dapat nating asahan sa mga naglilingkod, in particular, sa simbahan? Nagmamalasakit din ba tayo sa buong pagkatao ng bawat isa? Or, we're just after, attend ka lang dito on a Sunday, you just have to fill the empty seats and see you again. And attend our Bible study, attend these activities, and be active sa mga events ng church. Okay ka na. But again, we don't care on what's happening sa buhay po nila. Are we after, kumbaga, their attendance or whatever, or are we after yung buong pagkatao nila as we minister the gospel to them? Ang pamagat ng sermong ito mula sa ating teksto ay the ministry of mercy. The ministry of mercy. Are you familiar with this term, the ministry of mercy? Actually, they also call this mercy ministry. Think of us, let's say, as spiritual beggars. Na tayo po ay walang kayang, kumbaga, kayang maialay sa Diyos o kaya walang-wala tayo para tayo ay kalugdan ng Diyos. In that sense, tayo po ay mga poor beggars who is asking for mercy sa Diyos. But the point is, while we are all spiritually poor people, there are also literal people na nangangailangan ng awa, especially sa mga physical matters in life. And in the Church of Christ, ano ba ang kailangang mai address? Spiritual lang ba? And we don't care on the physical matters? Or physical matters lang and we don't care about the spiritual? Kaya ang pinakamensahe nito ay, the gospel serves the whole man more than just the spiritual or more than just the practical needs. Again, think about what the gospel, kumbaga, should address. The gospel serves the whole man more than just the spiritual or practical needs. Now for the kids, so write this quickly. The gospel transforms the whole life of men. Okay? Stick that also to your mind and in your conviction. The gospel transforms the whole life of men. Got it? So you may help each other. Kung natandaan niyo po yun as they write it. Okay, the gospel transforms the whole life of men. Binibigyang linaw ito ng dalawang katotohanan sa teksto. In verses 1 to 6, we call this beyond spiritual. The gospel is beyond spiritual. If there is like a
component sa buhay ng tao, spiritual and physical. Una, we will see in these verses, it's about beyond spiritual. At pangalawa, verse 7, we may say also, it's beyond practical. It's beyond practical. Kasi napagpala sila ng husto na sa pamamagitan ng pag-address ng mga pangangailangan and continuous preaching of the Word of God, nagkaroon ng fruitfulness. That's actually sa mga bata. No? Nag-bear fruit yung ministry. Maraming na-convert, sabi natin naging disciples, even some of the priests, actually many of the priests. Think about if they are part of the Pharisees, if not Sanhedrin. Now for the kids, I thought of 2 words for this. Una, in verses 1 to 6, it's about thoughtfulness. Ibig sabihin, we mind our brothers and sisters. Thoughtfulness. Kahit nga yung simple gesture na parang nagbigay tayo ng something, you're thoughtful naman. That's really what it is. Naging thoughtful ka dun sa taong yan at binigyan mo pa ng ganun. Anyway, I thought, naisip ko yun. And pangalawa, again, fruitfulness. Yung may epekto, may pagbubunga ang ating mga ginagawa para sa bawat isa. That's what happened here. So let's begin, of course, in the number 1, which is beyond spiritual. Okay, so imagine this. In the narrative na atin na pong tinatahak dito po sa Acts, ang mga apostol, mga disipulo, marami po silang naranasan. Sabihin po natin, marami silang naranasan, pinagdaanan, hinarap nila yung mga sitwasyon, hinarap na sitwasyon ng mga mananampalataya bilang kawan dito sa salaysay. Sa lahat po nito, hindi matatawaran na ipinamalas ng Diyos ng lubos ang kanyang pagpapala sa kanilang dedikasyon sa pagpapasakop sa banal na spirito. Simula pa lang po sa una, hinintay po nila yung pagpunta, finally, in the dawn of the age na tinatawag, the new age. Yung panahon na kung saan Jesus Christ ascended, but the Holy Spirit descended, empowering the believers, forming the church, strengthening them to become powerful witnesses. And the word, the gospel is taking effect. Marami po ang nadadagdag. Tama po ba? At the same time, marami rin po silang mga hinarap na pagdurusa. Even being faithful to address kung meron pong mga kailangang i-condemn or kailangan pong kundinahin. Kasi si Ananias and Sapphira are not really faithful before God. Through the Holy Spirit, to the leading of the Holy Spirit, hinarap po nila yon. In all of these events, masasabi po natin, nagpasakop lang sila sa banal na spirito at napagpala po sila ng Diyos. Unting-unting nagbunga ang kapahayagan ng Ebanghelyo, marami ang nananampalataya na sila ay naging iisa bilang malaking pamilya. Marami po naging parte, kabahagi ng iglesia. Sila ay naging tapat sa katuruan ng salita ng Diyos, sa bawat isa, sa kapahayagan nito sa ibang tao, hanggang paninindigan sa katotohanan nito sa harap ng mga otoridad. Dinefend pa rin po nila yung katotohanan ni Jesus in front, even in the council. Kahit sa loob ng komunidad, tapat nilang hinarap at pinanagot ang sino mang hindi naging kalugod-lugod sa Diyos, si Ananias and Sapphira.
napagtibay ang kanilang dedikasyon sa patuloy na kapahayagan ng Ebanghelyo kahit sila pa ay dumanas ng persekusyon at hagupit. We just finished yung chapter 5 last Sunday. After they were released, actually beaten, again, they went into the temple and from house to house, not ceasing to teach and preaching who Jesus Christ is to the people. Nagpatuloy po sila. From this point, masasabi po natin, wow, mukhang wala nang kailangan pang ayusin dito, napagdaanan na nila ito, wala nang kailangan pang problemahin. Enter chapter 6. Especially verses 1 to 7. Tila ang lahat ay nasa kaayusan na hanggang sa harapin nila ang isa ring importanteng tungkulin sa ministeryo ng Ebanghelyo. Because seemingly, you just have to stand for the gospel, preach the gospel, and that's it. Wala ka ng ibang kailang atupagin. Pero meron pong tinala, kasama dito sa salaysay ni Lucas, ang isang importanteng kailangang hindi kaligtaan ng simbahan. Sa verse 1, let's read. Now in these days, when the disciples were increasing in number, a complaint by the Hellenists arose against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution. Try to think of it, daily ayuda, sabihin po natin in our context. Araw-araw, they were neglected, sabi po dito. Pero kung isipin po natin, of course, the widows, mga byuda, ang pangangalaga sa mga byuda ay binigyang diin na ng Diyos sa umpisa pa lang. Sa panahon nila Moises, look at this. Sabi po sa Exodus chapter 22, verse 22 to 24. If I may say, ito yung parang nagbibigay ng binabahagi ng Diyos ang kautusan. At sinabi po niya rito, you shall not mistreat any widow or fatherless child. Anong other term for fatherless child? Orphans, na ulila. If you mistreat them, and they cry out to me, I will surely hear their cry, and my wrath will burn, and I will kill you, with the sword, and your wives shall become widows, and your children fatherless. Pag kayo'y namatay na, yung mga asawa nyo will also become like them, at yung mga anak nyo will be like them, orphans also. Ito yung tinatawag na eye for eye, tooth for tooth. Lex talionis, right? Kung ano yung ginawa mo, yun din yung mararanasan mo. Sabi rin sa Deuteronomy 10:18, another passage here, He executes justice for the fatherless and the widow and loves the sojourner, giving him food and clothing. What? Giving him spiritual need? No. Food and clothing. Physical matters. He loves the sojourner. So He loves such people. At ayaw ng Diyos na mapabayaan ang mga taong ito. Hindi lingid sa mata ng Diyos, sabihin natin, yung mga taong ito, pinapansin po niya. Sa madaling salita, sa kultura ng mga Hudyo, nasa kultura na ng mga Hudyo ang pangangalaga sa mga byuda. Naka-ingrain na po yun sa kanila na kailangan alagaan ang mga byuda dahil ito ay banal na kautusan mismo ng Diyos. Ang problemang hinaharap dito sa teksto, ano nga po ba yung problema? Ang problema nila ay mas may pabor ang mga biyudang Hudyo at nakakaligtaan ang mga Hellenists, bagay na kasiraan sa integridad ng Ebanghelyo.
So, the widows should receive daily distribution. The problem in their church, dito po sa panahon na ito, may mga Hellenists. Kumbaga, may mga Filipinos dito sa bansa, sa atin, no? Native Filipinos. At may mga, I don't want to degrade other nation, Chinese or whatever, Filipino-Chinese sa church. At parang hindi ka naman original na Filipino, kami muna yung dapat bigyan ng tulong. And these are minorities. So wala silang, napapabayaan po sila. Kumbaga, yung mga purong Hudyo muna, ang ano natin, kasi yun yung concern ng Diyos eh. These are Gentiles, not pure Jews. Pero sabi po ni Pablo, actually sa Galatians 3:28, meron din po kasing problema sa Galatia, na parang yung mga Judaizers, kailangan niyong magpa-circumcise muna para kayo'y maging purong Hudyo at tunay na kabilang sa kaharian ng Diyos. Binabasag po yan ng Ebanghelyo at sabi po ni Pablo doon sa Galatians 3:28, there is neither Jew or Greek or Hellenist. There is neither slave nor free. There is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. Therefore, anyone who will mistreat people in the church because of race or class is a destruction of the integrity of the gospel. Hindi yun yung mensahe ng Ebanghelyo. Galit na galit po si Pablo sa Galatians. Binabahiran yung Ebanghelyo. This is not just a problem in terms of, sabihin natin, social problem. This is a gospel problem. Hindi nila na irerepresenta ng tama ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang Hellenist, rito, ayon sa konteksto, meron po kasing ibang mga, may mga parte pa dito, chapter 9 siguro, if I'm not mistaken, or 11, may mga Hellenist po na naitala na naman dito si Lucas, pero yung iba, marami po kasing mga pwedeng maging meaning, kumbaga kaunawaan, range of meaning yung Hellenist. Yung iba, pwedeng proselyte. Pag sinabi nating proselyte, for example, ikaw ay Filipino, pumunta ka sa Amerika, nirenounce mo yung citizenship mo at ikaw ay full-blown kuno na American na. No? So, naging proselyte, US citizen ka. I hope I'm not mistaken. No? So, may mga Hudyo na naging Greek, hindi na talaga Hudyo. Yung iba, pinanganak na mag-asawa, Jew and Greek, mix, lumaki sa outside Jerusalem, they're Hellenists. May mga diaspora Jews na napunta lang po somewhere sa outside Jerusalem, pero purong Hudyo po sila. Pero bumalik na po sila dito sa Jerusalem. The situation is, namatayan, for some reason, namatay yung mga asawa, mananatili ba kayo doon sa lugar na kung saan wala kayong mga kakilalang Hudyo? Pipiliin yung bumalik sa bansa nyo para meron kayong kasama na kapwa ninyo. Meron pa pong pag-iisip yung mga Hudyo na sinasabing pag bumalik kayo sa Jerusalem, meron kayong blessing, spiritually man yun o anumang blessing, yung native land. Kaya pipiliin po nilang bumalik. Now, these Hellenists are called the diaspora Jews. Sila po yung mga purong Hudyo, pero namuhay sa kultura ng iba na Hellenized, kumbaga. Actually, yung Hellenization is like becoming Greek.
Yun po yung understanding na yun. Sa kinabibilangan nilang Greco-Roman culture, now they are under the Roman Empire. Nagkaroon na po ng influence. Tayo po na westernized tayo. Tama po ba? Ang Asia. Yung mga style natin, Western ang dating. Ganun din po yung sa kultura naman nila, Hellenization and also Greco-Roman culture, although they are Jews, namuhay po sila sa kultura na hierarchical. Ibig sabihin, merong nasa taas at merong mga nasa baba. May rank, kumbaga. Ang shape po ng ranking sa Roman culture ay parang Eiffel Tower. Yung ganyan. Na ito si Caesar at napakalayo para siya ay abutin. At nasa sunod dito yung mga militar, other officials in the government. Sa baba, sinasabi yung mga high priests in the Jews. Sunod yung mga, iba pa po yung mga workers mga slaves, pero mataas na uri ng slave. Sila yung mga pinagkakatiwalaang managers. And then the workers, yung pinakamalaking layer, sa baba, may slave. Yung talagang mga mababang klaseng slave. Alam niyo po yung nasa pinakababa. Ang tawag po sa kanila, expendables. Which are, we are talking about pinakamababa. The widows, the orphans, and the poor. In other words, the widows themselves ang pinakamababang klaseng uri ng tao sa lipunan in their time. Disabled po pala yung isa, hindi poor. Widows, orphans, and disabled. Imagine this, ang kawalan ng makakasama para magpatuloy sa buhay sa kanilang panahon. Walang tatay, walang mga magulang, walang asawa, especially mga wives. Dumidepende, dati ang head lang ang nagtatrabaho. The disabled, ito po ay hindi kaaya-ayang sitwasyon sa panahon po nila. Masasabing kahit ang mga Hudyo ay meron na rin pong hierarchical na structure. Imagine yung temple, although ang Diyos ang nag-design, pero kung ititreat po natin yon as if yun po yung kanila pong naging behavior or probably sistema, sa temple pa lang po mismo, merong outer courts, merong inner court. Sino po yung nasa outer court? Mga Gentiles. Hindi kayo pwedeng makapasok sa templo, Hudyo lang. So, the Hellenist widows, ay kawawa po talaga. Ang tanong nga po, kailangan nga ba talagang manaig ang kultura ng ating panahon sa loob ng simbahan o ang grasya ng Diyos na ipinapahayag ng Ebanghelyo? Ano yung dapat masunod? As we treat each other in the church, the culture of our time, Filipino kami, ikaw ganyan ka lang, kami taga Manila, kayo'y taga ganyang lugar. O ang grasya ng Diyos na ipinapahayag ng Ebanghelyo? No, iisa tayo lahat dito. May pinag-aralan ka, yung iba walang ganung pribilehiyo, pare-parehas tayong iisa kay Jesus. So how should we deal this problem? Sunod na nangyari, verses 2 to 4, and the 12 summoned the full number of the disciples and said, "It is not right that we should give up the preaching the word of God and to serve tables. Therefore, brothers, pick out from among you 7 men of good repute, full of the Spirit and of wisdom, whom we will appoint to this duty. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word." And what they said, tama po ba? What they said pleased the whole gathering, and they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Spirit, with that kind of emphasis to mention Stephen, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas,
a proselyte of Antioch. So these they set before the apostles, and they prayed and laid their hands on them. Imagine, picture this out. This is not an ordinary assembly. I may say this is like a formal gathering. Full number of the disciples were called, were summoned. For what purpose? Para bigyang pansin at aksyon ang praktikal na pangangailangan ng mga biyudang Helenista. Hindi lang ito mag-meeting tayo kasi tignan natin yung financial report. No, they want to gather para tugunan yung sitwasyon ng mga Hellenist. Dalawang resolusyon ang pinagtibay ng mga apostol. In summary, una, habang kailangan pagbuhusan ng panahon na tulungan ang mga nangangailangan sa simbahan, while it is important na kailangang tulungan yung mga Hellenist, first is, kailangan pa ring mapanatili ang paglaan ng panahon sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Hindi pwedeng isang tabi yung preaching of God's word ng mga apostol. Kasi pwede pong manguna yung mga apostol doon, kaya sila lumapit sa mga apostol eh. The problem is, if we will still do that, magsasuffer yung preaching ng salita ng Diyos at hindi mawawala yung saysay ng pagdepende natin sa Diyos sa pananalangin. Mawawalan ng panahon tayo doon. Ibig sabihin, kailangan protektahan yung pagtuturo ng salita ng Diyos. Even if kailangan yung pagtulong sa kapwa. Yun po yung unang resolusyon. Hindi pwedeng mawala yung pagtuturo at pananalangin. Pangalawa, para matugunan ang lahat ng pangangailangan, spiritual man o practical, kasi meron pong inappoint later on para manguna distribution, hindi kayang basta gawin ng mga apostol because makakompromise yung gawain ng pagpipreach, sabihin natin. Kinakailangang hindi basta magtalaga ng mga tao, specifically, mga tapat na mga individual, tapat na maglalaan ng kanilang panahon sa mga importanteng gawain na ito. Choose men who will really give themselves to support those in need. Actually, namanguna roon. Sa madaling salita, may mga maglilingkod para matugunan ang espiritual na pangangailangan at may maglilingkod para matugunan ang praktikal na pangangailangan. This is what happened. There will be men who will continue to be faithful in preaching the word and praying for the church. Ganda ng dalawang combination ng preaching and prayer. Hindi lang basta preaching and hindi lang basta prayer. Another thing, kailangan may manguna para matugunan yung practical na pangangailangan ng iba. Importante yung preaching, pero importante din po yung pagtulong sa kapwa. I may say, the work of the apostles and the work of the, later on we will crack the word deacons. Ba't tayo umabot sa deacons? I will tell you later. Are the same. Pareho lang na nagsisilbi. Sabi nga rin nila Chad Van Dixhoorn, I will quote him later, the office of the deacons is still a spiritual office. Kahit po, yun lang ang ginagawa. Kaya nga, titingnan natin, it's just beyond spiritual. It's beyond spiritual. It's even beyond practical. Tingnan po natin mamaya. Ngunit, kailangan nating maunawaan na kahit sa practical na responsibilidad, ang mga dapat manguna pa rin dito ay mga mananampalatayang iginagalang. Sabi po dito, of good repute. Honorable men. The qualities, binanggit po dito. Puspos ng espiritu. Gusto niyo pong malaman anong klaseng tao yung puspos ng banal na espiritu?
Next week, we will look at Stephen. Siya po yung binanggit po ditong isa. At may karunungan, full of wisdom. Even if it is just a practical work. Hindi pa rin basta na sino lang. Yung may puso lang na kayang tumulong. Hindi. Man of good repute, full of the Holy Spirit, sabihin natin spiritually fit na lalaki, sabihin na men, and also, sabi dito, full of wisdom. Sa sulat ni Paul kay Timothy, binanggit pa po yung mga qualities ng deacons, qualifications actually ng deacons. And also, look at this, si Stephen, na binanggit po rito, ay napili. Pero kung titignan po natin titignan na po natin yung mga susunod na parte patungkol kay Stephen, nag-preach po siya. Na hindi, kumbaga parang ka na ring mga apostol eh. At yung pagkakabahagi niya ng salita ng Diyos ay talagang well-versed. Sabi pa nga po dito, kumbaga, ano yung sinabi dito? Hindi nila matinag si Stephen because of the wisdom. To the point na gusto nilang patayin din. Parang may nangyaring recently na ganyan. And also si Philip, nagturo din po dun sa Ethiopian eunuch. They are deacons, they're full of wisdom, full of the Spirit, and honorable. I may say, hindi ordinaryong mga tao po yung gagamitin para sa ministeryong ito. Bukod dito, ang mga napili sa teksto ay may kilalang mga Griegong pangalan. By the way, we will not notice that. Pero yung mga pangalan pong binanggit dito ay mga may equivalent na Greek name. It means these are Hellenists also. So ang mga pinili ay mga tao na meron pong hindi basta yung, hindi kayo dapat yung manguna dito, yung mga Hudyo. Hindi po eh. Ang ginawa ng mga apostol, yung mga tao, actually yung mga pinili, ay yung meron na rin pong kaugnayan sa mga tutulungan nila. Ibig sabihin, binigyang pribilehiyo yung mga minorities by choosing men na pwedeng makasama, maging kaugnay po nila. Isa pa nga po, si Nicanor, tama po ba? Si Nicolas, ay proselyte. Hindi purong Hudyo. Hindi talaga Hudyo at all. Maraming Griego po siya at nag-convert into Judaism. Sila po yung mga napili dito. Ang kanilang tungkulin ay maglingkod, to serve tables. The Greek word ng serve na ginamit dito ay diakoneo. And the transliteration for the men who serves are deacons. Okay? Ang kanilang tungkulin ay maglingkod o diakoneo sa mga praktikal na pangangailangan ay maituturing, sabi ko nga po, spiritual office. Kasi nakakatulong po sila sa buong pagkatao. Hindi lang basta dahil sila ay itinalaga sa Panginoon, pinag-pray po kasi sila, kaya spiritual office, kundi dahil ang mga pangangailangan ng tao ay mahalagang tugunan para sa kabuuang transformasyon ng bawat isa. We're talking again the transformation of the whole man. That's why hindi po ordinaryo yung tungkulin ng deacons. Sa madaling salita, ang ebanghelyo na siyang daluyan ng buhay ng mga mananampalataya ay hindi lang basta na ihahain sa espiritual na gawain, kundi maging sa praktikal na aspeto na nagpapahayag patuloy ng nadaramang grasya at pag-ibig ni Jesus. Because probably we might think, preaching the Word of God is really about spiritual needs. But even in practical service, nadarama ng mga taong iyon ang grasya at pag-ibig ng Diyos.
Kumbaga, tell me the love of Christ through your actions, not just in your words. That's why, naipapahayag pa rin ng Ebanghelyo even through the expression of helping the people. Maipahayag man ng tapat ang salita ng Diyos at maidulog sa panalangin ang bawat isa, ngunit kung nababaliwala naman ang material na pangangailangan ng iba, hindi ito ganap na pagmamalasakit sa lahat. It's like, sorry, what you really need is the Word of God. Alam kong kumakalam yung mura mo, maniwala ka lang sa Diyos. Okay? See you again next Sunday. Ganun po ba? Salamat ha. Dapat pala matibay ang pananampalataya ko. Dapat pala, siguro kayo matibay yung pananampalataya nyo, kaya kayo may nakakain, ano? What a shame. Kung tayo ay kinakaligtaan din natin yung mismong pangangailangan ng iba, kung hindi man lahat. Tuloy ka ba talaga nagmamalasakit? Dinadaan lang natin doon sa mga bagay na spiritual. Pagdating sa mga praktikal, I'm sorry. Hindi yun ang importante. Kung matugunan man ng husto ang pisikal na pangangailangan ng iba, ngunit ang spiritual na pangangailangan naman ay kinakaligtaan, pinapakita nito na sapat nang maibigay ang mga bagay sa mundo para sa kaayusan ng buhay. To put it simply, you don't need the gospel for the transformation of life. You just need to be well physically. That is enough. You don't need the gospel. Hindi na natin ipipreach yung gospel. No. You need primarily, if I may say, the gospel. Because sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. We are dependent still sa salita ng Diyos. Ang punto po rito ay parehas itong importante. Ang ebanghelyo ay kailangang maihain sa tapat sa espiritual at sa praktikal na aspeto na pangangailangan ng tao. Ang mga gawain para rito ay tinuturing banal ng Diyos na kinakailangan ng mga lingkod na tapat na gagampanan ang kapahayagan ng ebanghelyo sa salita at sa gawa. God is calling for such men who will truly fulfill the need to really help the people, spiritually or practically. God is the one who desires na matulungan po talaga ang bawat isa. And we have to be responsible enough. So again, it's beyond spiritual. And lastly, it's beyond practical. Baka kasi tingin natin, it's just practical. Ang nangyari, matapos ang mga ito, sa verse 7, and the word of God continued to increase, and the number of the disciples multiplied greatly in Jerusalem, and a great many of the priests became obedient to the faith. In particular, sa patuloy na pagpapasakop ng buong kawan sa Diyos, muling nalugod ang Diyos para sila ay mapagpala. Lagi pong may cause and effect eh. Sumunod sila sa Diyos, pinagpala sila ng Diyos. May mga sumuway, kinurse ng Diyos. Pero dito, patuloy silang nagpapasakop sa banal na spirito na pagpala sila uli ng Diyos. At least, in terms of multiplication. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, sabi nga po, kung saan nadagdagan ang bilang ng mga disipulo,
Kasama rito ang maraming pare. Recently nga lang po, pinersecute sila ng high priest and Sanhedrin. Actually, ng Pharisees. Pero after they continued in the preaching of the word, na-persuade itong mga to na totoo nga yung mga pinaglalaban nila. Kahit sila ay, kumbaga, pahirapan, nagmamahal pa rin sila. Yung mga kasama natin na sinasabing hindi totoo yung mensahe nila, parang totoo eh. Tingnan mo, tinutulungan pinila yung mga kapwa nila roon. Na-persuade po even yung mga priest. Because this is gospel in action. Sa lahat na tinayuan ng tinayuan ng mga apostol man o buong kawan na patunayan ng mga tao sa kanilang paligid, kahit na mga pare na ang ebanghelyo ni Jesus ay totoo at karapat dapat sampalatayaan. Na i-represent po nila yung gospel very well. Ngunit, hindi maaalis na isa sa nagdulot nito ay ang pagiging tapat ng mga nangunguna sa simbahan na gampanan ang kanilang tungkulin sa espiritual at praktikal na aspeto na pangangailangan ng bawat isa. Ang take ko po dito, kaya rin po nag-multiply, sinama yung description, yung effect. It's because in verses 1 to 6, ang pagkakasaad ni Lucas ay because ginampanan po nila yung tungkulin nilang matulungan yung mga nangangailangan. And that is part of the formula, if we will call it like that, kaya nagkaroon ng effect ng multiplication dito po sa parting ito. Aside from the preaching of the word. Ang ebanghelyo ay naipahayag ng tapat at buo in speech and in action kung saan naging buhay ito ng lubos sa mga tao sa loob ng iglesia, pati sa mga tao sa labas. Nasasaksihan po kasi nila yung nangyayari. Kaya masasabing, hindi lang basta pisikal ang epekto sa pagtugon sa praktikal na pangangailangan ng iba. Hindi lang po physical yung effect. Kasi nakakain, okay na kami, maayos na yung buhay namin, natulungan kami. Kundi may spiritual pa ring epekto ito kahit sa lahat. Dahil hindi lang naipahayag ang realidad ng ebanghelyo, kundi naipadarama ito sa aktual na aksyon. Naramdaman po nila yung gospel in their actions. At na-prove po nila na totoo si Jesus. Na walang tao na basta gagawa nito. Walang basta magpapagal para rito. Bakit ba nila ginagawa ito? Ganito si Jesus eh. Sinabi pa nga ni Pablo na though he was rich, he became poor so that we might become rich in Christ. That kind of heart, wala pong basta gagawa nun. Nasaksihan po nila, nadalman nila ang pag-ibig ni Jesus. Hindi lang basta practical, in a way, naging spiritual din po yung effect sa kanila. Kaya hindi maikakaila na ang gawain ng kapahayagan ng Ebanghelyo ay una, again, beyond spiritual, and also it's beyond practical. Kaya nagpapakita rin ito ng thoughtfulness and fruitfulness. Now, how do we understand this as Reformed? Article 16 of the Westminster Confession of Faith patungkol sa communion of saints. We are confessing this truth, right? We believe in the communion of saints. And in the Confession of Faith, here in Westminster, this is how we should understand it. Sabi po, all saints, believers,
that are united to Jesus Christ, their head, by His Spirit and by faith, have fellowship with Him, with Christ, in His grace, sufferings, death, resurrection, and glory. Now that is in the vertical aspect. Now in the horizontal aspect, and being united to one another in love, they have communion in each other's gifts and graces, and are obliged to the performance of such duties, public and private, as do conduce to their mutual good, both in the inward and the outward man. Our confession itself has a straight answer on what we believe patungkol po sa communion of saints. Ang sabi pa po sa pangalawang parte, this is the first part, and then second part, sabi po sa Article 16, saints by profession, ibig pong sabihin yung normal nating gawain, are bound to maintain unholy fellowship. Hindi po yan typo error, yan po talaga yung pagkakaano nila. Unholy fellowship and communion in the worship of God, and in performing such other spiritual services as tend to their mutual edification. Spiritual, okay? As also in relieving each other in outward things, according to their several abilities and necessities, which communion, as God offers opportunity, is to be extended unto all those who, in every place, call upon the name of the Lord Jesus, in particular the believers. Ang sabi po ni Charles Van Dixhoorn, sa kanya ko po nakuha ito, by the way, siguro sa mga deacons natin in training, you listen to the Reformed Deacon podcast. Na-inspire po ako na sana ganito yung mga deacons sa church. Ang puso po nila hindi lang practical. Even yung mga may pinagdadaanan in marriages, may pinagdadaanan sa pamilya, they will go to your house to help. That's why they are also versed in counseling, at least sa kanila po. No? Well, by the way, the elders also should do that. Pero these people, actually, these are the OPC denomination. Yung PCA gustong magkaroon din ng communion ng mga deacons. Pero sabi po ni Charles Van Dixhoorn in that podcast, kung tayo po ay united kay Christ, tayo rin po in effect ay united sa isa't isa. Kung ano ang meron si Kristo, meron tayo. Kung ano ang meron tayo, meron din ang bawat isa sa atin. Iisa rin. Even in the outward things. Yun po pala, at least in the Westminster Confession of Faith, ang ibig sabihin ng communion of saints. We have communion with God. We are also being one with each other. In everything. At sabi niya, this is what I like. Is someone hungry in our church? Hungry na tayo, it's already 12. No, is someone really starving because they have no food to eat on their tables? Is someone grieving? Is there someone in need? Is there someone going through difficulties? Is someone moving? Probably going to the other place. They got a difficult job. Their marriage is tricky. Whatever moving yung sinasabi po roon. Moving on in life. There are ways that we can help each other practically as well as spiritual. The communion of saints calls us to these kinds of things. Doon ko po na-appreciate yung article na ito sa Westminster Confession of Faith. Akala ko puro theological lang.
Kahit si Jesus ay hindi lang basta nagpahayag ng katotohanan ng Diyos, siya ay nagmalasakit ng husto sa lahat ng uri ng tao bilang kapahayagan ng Ebanghelyo. Tayo bilang kanyang kawan ay dapat na nairerepresenta si Jesus sa bawat isa sa atin, kahit maging sa ating komunidad at sa mga taong nakapaligid sa atin. Naway mapatotoo sa atin bilang kawan ang mensahe sa umagang ito. The gospel serves the whole man more than just the spiritual or practical needs na nagsasabi ring, the gospel transforms the whole life of men. Let us pray.